Hello, good morning, good afternoon, good evening everyone. Welcome to Mauski's channel. I am Mauski and salamat at tapadpad kayo dito sa parte ng YouTube na ito kung saan ay pinagchichismisan natin all about personal finance and mental health awareness. As always, kapag may narinig kayo dito, always do your own research muna and take your own risk dahil hindi ako financial advisor at hindi rin ako financial planner. So, kailangan pag-aralan ninyo kung ano man ang mga natututunan nyo dito sa channel na ito. So, right now, merong evolving, may evolution sa workforce at ito ay tinatawag na Artificial Intelligence, AI. Yes, so hindi mo man napapansin kasi dito sa Pilipinas hindi siya pa masyadong pinag-uusapan, pero sa ibang bansa, pinag-uusapan na siya at nagiging concern na siya. Well, hindi ko masisisi yung mga korporasyon at mga kumpanya dahil business as usual, kung business person ka, alam mo yan na kailangan patasin ang profit and at the same time, paano magagawa yun kung di pababain ang mga expenses na pwede namang mapababa in the long run. So, ang AI, ito ay, well, i-chat GPT nyo na lang yung buong detalye kung ano ang AI. Pero siguro naman kung nakita mo to at pinanood mo to, may idea ka na kung ano ang artificial intelligence. Ito yung mga program or application na pwede nang gamitin sa mga kapalit ng mga nang gamitin sa mga industriya tulad ng customer service, journalism, legal, content creation, sa mga businesses or anything, anywhere na pwedeng salpakan or pwedeng developan ng mga artificial intelligence kung saan ang gagawa na ng majority or ng karamihan ng trabaho ay hindi na ikaw. Yes, hindi na ikaw, lalo na kung ang trabaho mo ay paulit-ulit, monotonous, at kayang-kayang i-automate like reports, like whatsoever. Okay, so tignan nyo na lang kung ano ibig sabihin ng AI. Ano nga bang pwede natin gawin? Sinabi ko na beneficial siya sa mga kumpanya. Pero sa personal level, sa level ko at sa level mo, sa kabuhayan mo, ano ang pwede mong gawin? Dahil kahit anong sabihin na maganda ito, na maganda naman talaga siya, kailangan mong mag-adapt dahil nagbabago ang panahon at nagbabago ang environment natin sa workforce. Kung nagawa mo na ang ilan sa mga ito, sa mga babanggitin ko, well, very good tayo dyan. Kasi ibig sabihin kahit paano handa ka. Pero kung hindi pa huli ang lahat. Well, sabi dati, 1 to 10 years, 1 to 20 years bago tayo take over ng AI or karamihan ng trabaho natin ay pwedeng i-take over ng AI. Pero right now, may mga CEO na, even na mga nagde-develop ng AI kung saan sinasabi nila na within 1 to 5 years, ang mga entry-level jobs like data entry, mga bagay na kayang gawin ng artificial intelligence ay pwede nang mawala yung mga ganong uri ng trabaho. So, hindi tayo exempted dyan yung mga 40 na or mga late 30s, 40 or mga 50s kasi usually tayo din ay impacted. Alright. So, number 1 na pwede mong gawin ngayon pa lang or kung nagawa mo na dati, very good. Pero kung hindi pa, well, start mo nang gawin ngayon. That would be, huwag ka nang maghintay na may mangyari pang kakaiba sa'yo, like ma-lay off. Start to save, invest, and create passive income kung saan pwede kang hindi matakot. Kasi kahit papano, handa ka. So, like yung passive income, meron na pumapasok sa'yo, may let's just say stock market yung pinaglagakan mo ng passive income. So, kung ano man ang mangyari sa'yo, ay di sumabay ka na lang dun sa paglago at pagbabawas or paglago ng profit ng kumpanya na nilagyan mo ng pera
edi kumikita ka. So, kahit paano nakapaghanda ka. So, kung ma-layoff ka man, or kung ano man ang mangyari sa'yo, dahil hindi na nga natin alam kung ano yung mga skills, baka mamaya yung skill mo, yung trabaho mo, hindi naman na pala kailangan in the next 2 to 5 years or 10 years. So, kailangan maging handa ka. Okay? Number 2, make AI first. Anong ibig sabihin? Well, kailangan mo na matutunan. Wala tayong choice. Hindi natin kailangan lumaban or hindi tayo pwedeng lumaban sa AI dahil doon na nga papunta lahat, karamihan ng mga kumpanya ngayon, especially yung mga multinational companies. So, anong ibig sabihin? Gamitin mo siya on your own craft. So, kung may business ka, gamitin mo yung AI. Baka naman may mga bookkeeping application na AI-powered na. Kung graphics designer ka, baka may mga ganun na pwedeng makatulong sa'yo. So, hindi natin siya nakakalungkot na mawawalan ka ng trabaho, pero baka naman may paraan para magamit mo siya at maging advantage siya sa'yo. You just have to check on that one. Okay? So, alam mo, content creation, o di pag nag-content creation ka, di gumamit ka ng AI, ng mga application kung saan pwede ka na mag-edit ng mga bagay-bagay at ng mga videos mo. Okay, so number 4, shift. Ito, pag walang-wala na talaga, yung mga blue-collar jobs ngayon, you have to shift to it. Kapag meron ka namang talent, halimbawa may talent ka sa cooking, or ano ba yung mga blue-collar jobs? May talent ka sa plumbing, may talent ka sa pagmamanicure, may talent ka sa pagme-makeup. So, might as well shift on that one. Hindi lang sa mga blue-collar jobs ka pwedeng mag-shift ha. Pwede ka rin mag-shift sa mga work na may contact sa tao. I mean, may personal touch sa mga tao like psychologist, counseling, financial advisor, financial planner. May mga bagay na hindi kayang tanggalin so far sa ngayon ng AI. Yung pagiging nurse, actually, hindi pwedeng tanggalin yan. So, might as well, di ba? Hindi natin alam kung ano yung mga bagay na pwede mong gawin or interesado ka pala na dati ay iniisip mo, hindi ko yata pwedeng gawin yan kasi nandito ako sa corporate world. So, why not explore on that one? You have to upskill then. So, kung ayaw mo naman mag-shift or mawala sa corporate world, gusto mo talaga sa corporate world, gusto mo talaga sa mga kumpanya, then you have to upskill sa digitalization and automation skill mo. And kapag ka nakapag-upgrade ka or nakapag-upskill, that will be an advantage sa employment mo at isa ka sa mga hindi maalis ka man sa posisyon mo, makakahanap ka agad ng trabaho because you know about artificial intelligence. So those are the things na pwede mong gawin kasi at the end of the day, sa ating lahat, dinidiscuss naman kung paano to makakatulong sa company. Well, as I've mentioned a while ago, it's very understandable na ganun yung goal, patutunguhan nila. But on a personal level, you on your own, you have to take care of yourself and your livelihood dahil kapag dumating ang panahon na yan, trabaho mo na yan ay hindi na kailangan at kailangan mo ng tsumorla, kumbaga, ano ang gagawin mo? So those things na nabanggit ko kanina ay ilan lamang sa mga bagay na pwede mong gawin. You have to think about it, especially sa mga millennials o sa mga 40 years old na medyo stuck na ngayon. Teka, lalo yung mga nandito na, niyayanig na ngayon, anong gagawin ko? Pero hindi pa huli lahat. Right now, kung nangyayari yan sa'yo, ano ang pwede mong gawin ngayon? Alright? So, sana nakatulong ito and hopefully makapag-reflect kayo kung, ano nga ba talaga? And, as mentioned, hindi natin mapipigilan ang pagbabago ng mundo. Katulad ng hindi natin napigilan ang industrial revolution kung saan dati farming lang ang pinagkakaabalahan ng mga tao, biglang nagkaroon ng mga traktora, di ba? Nung nagkaroon ng mga traktora, nagkaroon ng mga korporasyon kung saan ginagawa na yung mga crops into an output like mga cereals or something like that. Hanggang sa ngayon, nandito na tayo sa evolution kung saan AI na ang gagawa ng mga bagay-bagay. So you have to be equipped. I hope you learned something from me. Please subscribe to my channel kung may nakikita kayong value sa mga bagay or sa mga pinagsasabi ko dito. If you do have any comments or suggestion, please don't forget or don't hesitate to put a comment on the below.
Okay, so thank you very much. Until my next vlog. Bye-bye.